Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Opong mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 11 p.m. So itong si Opong ay nananatili sa Severe Tropical Storm category at ito'y huling namataan kaninang 10 p.m. sa laying 660 kilometers east ng Maasin City, Southern Leyte. May lakas na hangin na 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Mamaya po i-discuss natin yung track at yung mga signal pati na rin yung ulan na dulot netong si Opong. Samantala, patuloy naman yung paglayo netong bagyong si Ragasa, yung binantayan po nating sinando sa ating bansa at wala na rin naman itong direktang epekto sa anumang parte ng bansa natin. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon, lalo na ito'y nagdadala ng mga pag-ulan dito sa western section ng Luzon. Para naman sa magiging track netong si Opong, inaasahan po natin yung pag-intensify niya into a typhoon category bukas po. At ito, sa nakikita natin sa ating track, puro letter T po yung symbol na nakikita natin dahil nakikita natin na bilang typhoon category siya tatawid ng ating bansa, patawid ng West Philippine Sea. So iba yung pag-iingat po para sa mga kababayan po natin dahil malakas na bagyo po ito. Dahil dito, meron na tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa Northern Samar, pati na rin sa northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman dito sa Quezon, kasama na ang Polillo Islands, Rizal, Laguna, southeastern portion ng Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama na ang Ticao Island at Amburias Island. So sa ngayon po, kikita po natin yung karatig lugar po natin dito sa Metro Manila ay meron na po tayong signal number. So inaasahan natin bukas po magkakaroon na rin tayo ng signal dito sa Metro Manila. Pero kahit meron na tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ay hindi pa rin naman po natin mararanasan yung ihip ng hangin netong si Opong. Kaya po tayo nagtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at ito po ay may lead time na 36 hours so para makapaghanda po ang ating mga kababayan sa pagdaan po netong si Bagyong Opong. So ano po ba yung magiging dulot na ulan netong ni Bagyong Opong? So ngayong gabi hanggang bukas ng gabi, inaasahan natin makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rain dito sa Northern Samar at Eastern Samar. Samantala, inaasahan naman natin ng 50 to 100 millimeters of rain dito sa Sorsogon, Masbate at Samar. Samantala, kung makikita din natin dito sa western section naman ng ating bansa, ito naman ay dulot ng southwest monsoon. So inaasahan pa rin natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas po ng gabi hanggang Friday evening, ito po yung araw ng pagtawid netong si Bagyong Opong dito sa ating kalupaan. So makikita natin meron na tayong mga above 200 millimeters of rain, lalo na dito sa may Northern Samar, Sorsogon at Masbate. At habang patawid po siya, nakikita din po natin nagkakaroon po tayo ng orange which means 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon at Marinduque. Inaasahan naman natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Isabela at Aurora dahil nakikita po natin yung kaulapan din po niya ay magdadala ng mga pag-ulan dito po sa west-eastern section ng Luzon. Samantala, inaasahan din natin yung 50 to 100 millimeters of rain sa Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Southern Leyte at Leyte. Pati na rin dito sa may Palawan. Dito po, itong nasa taas po natin sa Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa, dulot po ito ng Bagyong Opong, yung pagtawid po niya. Pero ito naman pong nasa Visayas, kasama na ang Palawan, ito naman po ay dulot ng southwest monsoon.
Day 3 naman po, Friday evening to Saturday evening, yun po, medyo nabawasan na po yung red po na mararanasan ng mga pag-ulan or yung above 200. Pero nakikita pa rin po natin, mataas pa rin yung volume ng mga pag-ulan, lalo na po, nakikita natin yung Metro Manila, 100 to 200 millimeters of rain na po tayo. At inaasahan po natin, malaking bahagi din po ng Luzon ang makakaranas ng significant rainfall sa pagdaan po netong bagyong si Opong. So, ayun po, ito po sa may Palawan, Aklan, Antique at Negros Occidental, ay dulot naman po ito ng southwest monsoon. So, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, dulot po na posible mga flash flood at mga pagguho ng lupa, lalo na po sa pagdaan netong si Bagyong Opong. So, sa nakikita po natin, yung weather advisory po natin, Friday po ang pinakamaulan pong araw natin. So sa ngayon, wala pa naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero inaasahan natin, bukas magtataas na tayo ng ating gale warning, lalo na palapit na ito ng kalupaan si Opong. So ano naman po ba yung warning po natin pagdating naman po sa daluyong or storm surge? Inaasahan po natin ang 2.1 to 3 meters na mga alon dulot po dito sa eastern coast ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern coast ng Northern Samar. 1 to 2 meters naman po dito sa may Batangas, Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Camarines Norte, western coast ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, samantala sa buong Masbate, Samar, Eastern Samar at Biliran. So yun po, bayang pag-iingat po ulit sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa mga ating local government units tungkol po sa mga paglikas na kakailanganing gawin. So, yun po, meron pa rin naman tayong southwest monsoon na umiiral dito sa ating bansa. So, nakakaranas pa rin po tayo na malalakas na bugso ng pag-ulan, lalo na ngayong gabi hanggang bukas, dito sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, at ilang bahagi ng Visayas, at dito na rin po sa Mindanao.